So magsisimula na po tayo. Actually, natitya ko po na lahat tayo ay nakaranas ng mabigo, ano? I'm sure of that. At hanggat maaari ay nililimot po natin ang ating mga kabiguan, yung mga disappointments natin, yung mga setbacks, at mga naging sama ng loob. At umaasa tayo sa mga bagong bagay at bagong simula na gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hayaan niyo pong pamagatan ko po ang ating pag-aaralan ngayon ng Be Prepared for New and Greater Things because the best is yet to come. Doon po sa Book of Ruth, mababasa po natin ang pangangailangan ng bagong simula ng isa pong pamilya. So pag-aaralan po natin ang kwento ng pamilyang ito. Pero magfo-focus po tayo kay Ruth at sa mga bagong bagay na matututunan po natin sa mga naging karanasan niya. Ang kwento po ay nagsimula sa Bethlehem, na ang ibig sabihin po ng place na yan ay House of Bread. Ngunit dumating po yung panahon na nagkaroon po ng taggutom, naubusan ng bread ang Bethlehem, ang House of Bread. Kaya itong si Elimelech na taga Bethlehem ay pumunta po sa Moab kasama ang kanyang asawa at na si Naomi at ang dalawa po nilang anak na lalaki upang doon pansamantalang manirahan. So sa halip na magtiwala po sila sa Diyos, pumunta sila sa Moab, isang paganong bansa at makasalanang bayan para doon muna manirahan. Katulad po ng pamilyang ito, marami po sa atin ang pumupunta sa lugar ng kasalanan. May kanya-kanya tayong Moab. Na bagamat ang intensyon natin ay panandalian lamang manatili sa kasalanan, ang nangyayari, nawiwili, nag-enjoy at nagtatagal tayo pag lumaon. Iniwan po nila Elimelech at Naomi kasamang dalawa nilang anak ang Bethlehem at lumipat po sila sa Moab. Hindi po dahil sa mas maganda ang Moab. Iniwan nila ang Bethlehem dahil tagtuyot po doon. Bethlehem was dry. At marami pong Christians ang iniiwan ang Diyos sa kanilang buhay dahil sa sila ay spiritually dry. Dahil may spiritual famine sa kanila pong puso. Kaya't naglalakbay sila palayo sa presence ng Diyos. Nang magtagal po sila Elimelech at Naomi sa Moab, nakapag-asawa po yung dalawa nilang anak na lalaki ng mga Moabita. Ang mga babaeng ito ay mga hindi mananampalataya. At dumating po yung panahon na namatay si Elimelech at namatay din yung dalawa niyang anak na lalaki. So naiwan po si Naomi kasama ang kanyang dalawang manugang na babae. Nang mabalitaan po ni Naomi na tapos na ang taggutom sa Bethlehem at pinagpapala na itong muli ng Diyos, nagpasya po siyang bumalik. Sinabihan niya ang kanyang mga manugang na sila Orpa at Ruth na umuwi na sa kanilang pamilya. Mababasa po natin ang reaksyon ng dalawa sa Book of Ruth, chapter 1, verse 14. Listen to this. At this they wept aloud again. Then Orpa kissed her mother-in-law goodbye. But Ruth clung to her. Ngayon nga po magfo-focus po tayo kay Ruth who had a new beginning and it consisted of several new things. Isa-isahin po natin. Ang una po ay new determination. Atin pong basahin yung Ruth chapter 1 verse 15 at saka verse 16. Look, said Naomi, your sister-in-law is going back to her people and her gods. Go back with her. But Ruth replied, don't urge me to leave you or to turn back from you. Where you go, I will go, and where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Marami na ang tumalikod sa pagsunod sa Panginoon dahil sa mga kakilala nilang tumalikod o nag-give up na. Now kapatid, makinig kang mabuti. Bago ka mag-give up, isipin mong mabuti ang nakasulat doon sa Book of Galatians chapter 6 verse 9. Let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. At mababasa rin po natin sa Book of John chapter 6, verse 66 hanggang sa 68, from this time many of his disciples turned back and no longer followed him. You do not want to leave too, do you? Jesus asked the 12. Sa verse 68, Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? You have the words of eternal life. Nabalikan po natin yung kwento ni Naomi at saka ni Ruth. Makailang ulit po na sinubukan ni Naomi
Nakumbinsin si Ruth na bumalik na lang sa kanyang pamilya dahil sa hirap na kanya pong kakaharapin. Ngunit nang makita niya na talagang desidido si Ruth na sumama sa kanya, tumahimik na lang po siya. Doon sa Ruth chapter 1 verse 18, mababasa po natin, when Naomi realized that Ruth was determined to go with her, she stopped urging her. Gayun din naman, gusto po ni Jesus na ma-realize po natin ang cost ng pagsunod po sa Kanya. Kaya nga po, doon sa Luke chapter 9 verse 23, mababasa po natin, then he, Jesus said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Maraming bagay ang hindi pumapabor kay Ruth. Tulad po halimbawa ng kanyang kinagisnang reliyon. Isa po siyang Moabite, ang kanya pong maling kinalakhan, at ang halimbawa po ng kanyang hipag na si Orpa. But Ruth had a new and great determination. Sinabi niya kay Naomi na hindi niya ito iiwan. Nawang tanong po, willing ka bang magsimulang muli na mayroong bago at matibay na determination na kahit ano ang mangyari, hindi mo iiwan o tatalikuran ang Panginoon? Now let's go to point number 2, a new direction. Para po kay Ruth, nag-decide siyang ito na ang magiging bagong direction ng kanyang buhay. Ito ang kanyang commitment na nagsasabi pong, Lord, where you lead me, I will follow. Now, ang tanong po ay ito, masasabi mo rin ba ito sa Panginoon? Ang interest ba ni Lord ay interest mo din? Ang direction ba ni Lord ay direction mo rin? Well, ano nga ba ang interest at direction ng Panginoon? Atin pong basahin yung nakasulat po sa book of Matthew chapter 4 verses 18 and 19. As Jesus was walking beside the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon called Peter and his brother Andrew. They were casting a net into the lake, for they were fishermen. Sa verse 19, come, follow me, Jesus said, and I will send you out to fish for people. Doon po sa Luke 19:10, mababasa naman po natin, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Now kapatid, kaibigan, mga kamanggagawa sa Panginoon, may ginagawa ka ba para matulungang mailigtas ang iba pang miyembro ng iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay, ang iyong kapwa? Masasabi mo ba sa Panginoon ang tulad ng sinabi ni Ruth kay Naomi, where you go, I will go? Alam mo, ito yung mga salitang natural na lumalabas sa bibig ng mga tunay na nagmamahal sa Diyos. Nang sumunod si Ruth kay Naomi, ito ang kanyang naging bagong direksyon sa buhay. Kaya, kapatid kaibigan, bakit hindi ka magdesisyon na magkaroon ng bagong direksyon sa buhay? Sinasabi ni Jesus sa iyo, halika, sumunod ka sa akin. Come, follow me. So a new determination leads to a new direction. And a new direction will lead to number 3, a new dependence. Sinabi po ni Ruth kay Naomi, nagtitiwala ako na ibibigay mo ang lahat ng aking mga pangangailangan. Now, ang question again sa atin ay ito, sino ang pinagkakatiwalaan mo? Lubusan ba ang tiwala mo sa Panginoon? Ang sabi po ni David sa Book of Psalm chapter 37 verse 25, I was young and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. At sinabi po ng pinakamatalinong hari na si Solomon sa Proverbs chapter 3 verses 5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path to take. Ang Bible po ay punong-puno ng mga taong nagtiwala, umasa, at nagdepende po sa Diyos. Nandyan po si David, si Elijah, si Noah, sila Abraham, si Isaac, at si Jacob. Nandyan po sila Joseph, si Nehemiah, nandyan po sila Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego. At marami pa pong iba. Now, ang tanong uli po sa atin na ito, kanino ka nagdedepende sa iyong kaligtasan? Kanino ka nagdedepende sa iyong financial stability? Kanino ka nagdedepende sa solusyon ng iyong mga problema?
Kapatid, magtiwala, umasa, at magdepende ka sa Diyos. Magdepende ka sa kanyang power, sa kanyang promises, sa kanyang provisions, at sa kanyang protection. Now, let's go to point number 4, a new desire. Sinabi po ni Ruth kay Naomi, walang maaaring makapaghihiwalay sa atin. We will live in sweet fellowship. Now, ang tanong, again, ay ito. Dinidesire ba natin makipag-fellowship sa ating mga kapatid sa pananampalataya? Sino ang iyong malapit na kaibigan? Na-enjoy mo ba ang Sunday praise and worship celebration? Ang midweek service, kagaya nito. Ang prayer meeting, nakagaya nito. Ang Bible study, na-enjoy mo ba ang mga gawain ng Panginoon na yan? Umaga ka bang dumarating sa church services para makipag-fellowship? O madalas nalilate ka? Hindi ka ba agad umaalis para makipag-fellowship sa ibang kapatiran? Ikaw ang makakasagot ng mga tanong na yan. Now let's go to point number 5. A new devotion. Tinalikuran po at iniwan ni Ruth ang lahat-lahat para sumunod at maging devoted sa Diyos ni Naomi. Now question again, willing ka bang talikuran ng lahat at sumunod sa Panginoon? Naalala ko po tuloy yung sinabi ni Apostle Paul sa Book of Philippians chapter 3 verse 4b hanggang sa verse 8. If someone else thinks they have reasons to put confidence in the flesh, I have more. Circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. As for zeal, persecuting the church. As for righteousness based on the law, faultless. But whatever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. What is more, I consider everything a loss because of the surpassing worth of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them garbage, that I may gain Christ. Wow! Tinalikuran po ni Apostle Paul ang lahat-lahat upang makilala at maging devoted siya kay Jesus. Ang prayer ko po, nawa pag-ibayuhin pa natin ang ating devotion sa Panginoon, na siya ang laging inuuna natin sa ating buhay sa araw-araw. Point number 6, a new dedication. Sinabi po ni Ruth, wala po tayong iwanan. Ano? Parang ganon ang ibig niya sabihin. Ini-insinuate niya, ini-imply niya wala po tayong iwanan. Doon po sa Ruth chapter 1 verse 16b, nakasulat po, where you go, I will go. And where you stay, I will stay. Your people will be my people, and your God, my God. Sinasabi po dito ni Ruth, hindi na ako babalik sa dati kong buhay. So kapatid, kaibigan, kung talagang dedicated ka kay Lord, hindi mo nagugustuhing balikan pa ang iyong nakaraan. Last point, point number 7, a new destiny. Dahil po sa ipinakita ni Ruth na bagong determination at yung pagtaak niya sa bagong direction na humantong po sa kanyang new dependence and desire, nagkaroon po siya ng bagong devotion at dedication and ultimately a new destiny. So to make the long story short, sumama po si Ruth kay Naomi, nakilala at napangasawa niya si Boaz, pinagpala siya ng Diyos, at mula po kay Ruth na isang Moabite, isang Moabita, came our Lord Jesus Christ. Now basahin po natin muli yung nakasulat po sa Ruth chapter 1 verse 14b. Then Orpah kissed her mother-in-law goodbye, but Ruth clung to her. Now ang question, will you be a kisser or a clinger? Tutulad ka ba kay Orpah na babalik sa iyong dating buhay? O tutulad ka kay Ruth na merong new determination, new direction, new dependence, new desire, new devotion, new dedication, at nagkaroon po siya ng new destiny? Ikaw ngayon ang mamimili. It's your choice, kapatid kaibigan. Nawa po meron po tayong natutunan sa atin pong ginawang pag-aaral na ito.